Sa social media naman tayo ngayon pumupokus. Sa social media naman tayo tumututok ngayon para bigyan ng pagkakataon ang pagpapalaganap. Ang paghahayag at pagbabasa ng mga salita ng Diyos sa social media ay hindi po pagyayabang yan. Ang tawag po dyan ay pagpapalaganap. Ang paghahayag at pagsasabi ng mga bagay na pahayag ng Diyos, salita ng Diyos sa social media ay hindi pagsasabing marunong tayo, marami tayong alam, hindi. Ang pagpapahayag at pagpapalaganap, pag-share ng mabuting balita sa social media, ang tawag po dyan ay pagpapalaganap ng kanyang mga salita. Paano natin lalabanan ang mga ipinapakita at nakikita natin sa social media sa mga kabataan kung walang magpapalaganap ng kanyang mga salita? Kaya nga nakakatuwa, minsan nanonood din po ako sa vlog ng mga pari, ng mga pastor. Bakit? Sapagkat kailangan nating suportahan ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Ano ang gusto nating lumaganap sa social media? Masama. O, diba? Kabastusan, kalaswaan, di ba dapat ang ating suportahan ay ang pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita, di ba? So, para kay Gideon, siya isang walang halaga, walang kwenta, maliit na tao, isang ordinaryong tao lamang. Pero pagdating sa ating Panginoon, pagdating sa Diyos, ang address sa kanya ay isang magiting na mandirigma, sabi sa Hukom 6:12. Sagot ni Gideon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aking angkan ang pinakamahina sa Manases. At ako ang pinakahamak. Ano sabi niya? At ako ang pinakahamak sa sambahayan ng aking ama. O diba? Pinakahamak. Siguro hinahamak pa eh. Ano ang sabi niya? Pinakahamak sa sambahayan ng kanyang ama. Sa lipi, lahi ni Manases. See? Tingnan po ninyo. Maaring kaya mababa, hamak ang pagtingin niya sa kanyang sarili sapagkat ito yung kanyang encounter din sa kanyang mga kamag-anakan, sa kanyang lugar, sa kanyang sambahayan, sa kanyang mga kakilala at mga kaibigan na siya walang kwenta, walang magagawa. Pero pagdating sa Diyos, maghiting na mandirigma. Iba talaga si Lord magpalakas ng loob, di ba? Kaya nga pag nagpalakas ng loob si Lord, tingnan po ninyo, magiging matapang ka at walang kinatatakutan na magpahayag ng kanyang mga aral at salita, di ba? Ngunit sinabi niya, hindi ba kita sinugo? O di ba, sabi ng Diyos sa kanya, ako'y makakasama mo, o di ba? Ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang nagsugo, kasama natin siya sa ating paglilingkod. Parang nag-ayayan sa restaurant sa pagkain sa kainan di ba? Pag niyaya ka nung tao, sumama ka. Kaya siya nagyaya, siya yung taya, siya yung sasagot, siya yung magbabayad sa lahat ng ating pagkakagasusan, sa lahat ng ating kakainin. Kaya hindi ka dapat nag-aalala. Kapag ang Diyos ang tumawag, kapag ang Diyos ang nagyaya, siya ang taya. Di ba? Di ka dapat nag-aalala, di ka dapat nag-worry. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Ngunit sinabi niya, hindi ba kita sinugo? Ako'y makakasama mo. Kaya sabihin mo, kasama natin ang Diyos. Sa lahat ng ating gagawin para sa Panginoon, kasama natin ng Diyos, kasama natin sa paglilingkod. Kung meron kang nais na gawin para kay Lord, di ka dapat mangamba. Bakit? Kasama natin ang ating Panginoon. Thank you all for watching.